Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Sumapit na naman po ang takdang oras ng ating pag-aaral. Kapatid na Erning, alas 7 na po ng gabi dito po sa West Coast ng Estados Unidos ng Amerika. Dito naman ay alas 10 naman dito sa Jacksonville. Tayo ay minsan pa kapatid na Jeriel ay nagpapangita sa pamamagitan nitong ating ginagamit na technology. Opo. Maglilingkod tayong muli sa Panginoon Diyos at sa ating kapwa-tao sa pamamagitan po ng magandang balita na galing sa Diyos. Manalangin po muna tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, pakitanggapin mo po ang aming pagtanaw ng utang na loob, taus-pusong pasasalamat sa iyo, dakilang Ama, sa bawat sandali ng aming buhay. Dama namin ang iyong naging patnubay at ang iyong mga pagpapala ay patuloy naming tinatamasa. Dahil dito aming hinihiling na sana'y pakinggan ang aming pakisuyo. Pakitanggapin mo po ang aming pagbabalik loob at naway mapatawad ang aming mga pagkakasala na nagagawa araw-araw at ito'y maging daan para kami po'y samahan mo para ang mga salita mo ay maihayag sa aming kapwa-tao ng lahat ay para sa iyong banal na kapurihan. Dakilang Diyos, umaasa kami na patuloy mong pagpapalay ng sangkatauhan. Nawa, loobing makarating ang mga araw na ito sa kanila sa pamamagitan po ng teknolohiyang ginagamit namin ito upang sila man po'y mabahagi na ng magandang balita at ito po ang aming sama-samang sundin at maibuhay para kaming makatugon sa dahilan ng pagkakalalang mo sa amin. Ito'y hinihiling po namin sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po, kapatid na Erning. Opo, at binabati natin yung mga kapatid natin na nagdaraos ng kanilang mga kaarawan Ayun nga sa pala, buwan. kamusta po ba yung bagyo dyan sa inyong lugar? Medyo napipending, medyo siguro pinipigilan ng Panginoon Diyos na wag maapektuhan masyado sapagkat tumataas ang porsyento rito ng mga nagkakaroon ng COVID sa Oo. Jacksonville, to be particular with. Talagang kaya lahat ng yan ay ito tamang-tama yung ating pangungumusta nyo kapatid na Jeriel sa ating leksyon na pag-aaralan na sa kabila ng ating mga dinaranas, dapat pa rin tayong maging mapagpasalamat. Mahalaga po sa ating ginagawang pag-aaral, lalo na sa ating mga tagapakinig. Kayo po ang may kapasyahan sa inyong naririnig kung ito ay inyong tatanggapin at sasampalatayan. Hindi po ito pamimilit, kundi pag-share natin sa aming nababasa na nakasulat sa Biblia at kung papaano po namin naunawa. Maaaring meron kayong ibang paraan ng pagkaunawa pero maganda rin po sigurong pakinggan ninyo yung paraan ng pagkaunawa na ginawa po namin ng kapatid na Erning para makita nyo, maikumpara ninyo kung ang inyong pananampalataya o ang inyong pinaniniwalaan ay talaga bang nakasulat sa Biblia. Kasi tayo po kapatid na Erning, ang ginagawa natin magtanong di ba ba? Tinatanong natin ang kailangan natin itanong pero ang sagot hindi sa tao nang gagaling, kundi sa nakasulat sa Biblia. May sense po ba yung sagot sa atin? Gusto po ba natin gawin? Kaya doon po namin kayo inaakit. Una, hindi ho kami naniniwala at wala kaming tiwala doon sa tinatawag na organized religion. No? Kasi yung organized religion, ano ba, may mga pinuno yan. Yung mga pinuno niyan, nakokorap. Doon sa iglesia, pinanggalingan po natin, kapatid na Erning corrupted ang lahat halos ng mga ministro doon. Di ba? Kumbaga sa ang kanilang itinuturo, hindi na talaga yung nakasulat At saka ang kanilang pamamaraan ay sapilitan. Hindi maganda yung sapilitan. Anong katunayan niya, kapatid na Erning? O para sa kaalaman ng mga pinuno ng Iglesia ni Cristo.
marami hong tumatawag sa aming mga kapatid ninyo. Nirereklamo kayo. Hindi naman namin pwede sabihin kung sino-sino yung mga yon. Di ba? Pero may mga reklamo sa inyo. Kesyo kung ano-ano raw ang ginagawa ninyo para kayo ay kumita. Yun ang sinasabi nila. Hindi yun ang sinasabi namin. So sa makatwid, kami po dito, ang pag-uusapan natin, hindi yung kung ano man ang ginagawa nilang, sabi nga, para sila ay kumita sa kanilang relihiyon. Ang ating pag-uusapan dito, ano ba talaga tama? Ano ba talaga nakasulat? Ano po ba bakit ba ayaw nyo ng organized religion? Meron no tayo, organized movement, di ba? Movement. Yeah. Organisado yung movement. Pero yung organized religion po kasi merong tinatawag na hierarchy. Pag meron ng hierarchy, hindi na maganda. Kasi ang hierarchy na nakasulat sa Biblia, tatlo lang po kapatid na yan no? Ibig sabihin ang ama, ang anak, at tayong lahat. Wala nang, wala nang iba Hindi po ba? So, mula doon, yun ang aming ibinabahagi sa inyo. Pero ngayon, ano po ba ang ating episode 77, kapatid na Erning? Yang tungkol sa tanong nila na kung tayo daw ay nagsasagawa rin ng ating pasasalamat. Pasalamat. Yung pasalamat. At Kasi Disyembre na no? Kaya yung mga Siyempre, sagawa ba, yung mga tanong sa atin, nagsasagawa ba kayo ng pasalamat? May pasalamat ba kayo? Balilinawin nun natin yan, kapatid na Erning. Sa yeah, gabing ito, malilinawan ninyo kung ano yung pasalamat na tinutukoy na yan. yeah. Bilang iglesia ni Yahushua o kasama sa kilusang itinatag ng ating Panginoong Yahushua, kasi yung sinabi ng Panginoong Yahushua, ang aking itatayo, ang aking iglesia, movement po yun eh. Yung itinatag niya, movement po yun. Na doon ay mapapaloob yung mga mapapasama sa kanya, yung mga tagasunod niya. Yung iglesia, tinulad niya sa katawan niya, gaya ng ating napag-aralan para ipakita na bilang katawan niya, susunod yun sa ulo. Hindi pwedeng ang ulo ang susunod sa katawan. Kaya tayo followers ni Yahushua. Bilang followers ni Yahushua, may utos ang Diyos sa atin. Basahin po natin ito. Ito yung isa sa mga utos na dapat nating sundin. Lagi kayong magalak. Laging manalangin. At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nasa Kristo Yahushua. Mga kapatid, ano po ang utos ng Diyos sa atin? Sino yung atin? Yung mga na kay Kristo Yahushua. Nasa Kristo Yahushua. Ano ang sabi? Laging magalak. Lagi laging manalangin at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Bakit nga? Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nasa Kristo Yahushua. Yung lahat ng kay Yahushua, ito kalooban ng Diyos. Kaya tungkulin po natin ito, kapatid na Jeriel, na tayo ay laging maging mapagpasalamat sa Diyos. Bukod sa magalak at laging manalangin. Ngayon, alam nyo, yung utos na yan ay partikular sa mga nasa Kristo Yahushua. Pag wala ka kay Yahushua, pag hindi ka follower ni Yahushua, pwedeng iwag mong gawin yan. Maaaring wag kang galak, lagi kang wag manalangin, lagi kang wag magpasalamat. Pero pag kay Yahushua ka, lagi kayong magalak, manalangin at magpasalamat kahit ano mangyari. Malalim po yan, binisan nyo, kapatid Nerning Oh. Laging manalangin. Laging magalak at magpasalamat. Kaya kung ikay nananalangin, nagagalak ka. Hindi ba? Masaya ka sa pananalangin mo. Bakit ka hindi sasaya? Kausap mo yan Diyos. Tama. Di ba? Magpasalamat ka. Bakit ka hindi magsasaya? Ba't hindi ka magagalak pag nagpapasalamat ka? Sino ba nagpapasalamat? Yung may tinanggap na biyaya. Yeah. Una, paano kang hindi magiging masaya? Tumanggap ka ng biyaya. Di ba? Kaya,
itong mga pangungusap na ito dapat nasa isipan at puso ng mga sumasampalataya sa Diyos. Lalo na nga yung mga nasa Kristo Yahusha. Yung kay Yahusha. Ah, yan ang dapat na laman ng ating puso, laman ng ating isip. Na tayo ay laging masaya. Ha? Laging masaya. Alam nyo, kapatid na yan, doon sa pinanggalingan nating reliyon eh. Sasamba na lang, wala nang gagawin kundi magpaiyak eh. Di ba? Yeah. Sasabihin na niya, iyak ng kagalakan. Iyak ng kagalakan, kaya ako umiyak, pinagbabanggit lahat ng iyong mga pagkukulang eh. Sa bayubay. Hindi Oo, salita ng Diyos. ano lang yung palabas. Babayubayin ka. Mga palabas ng mga ministro. Mahilig kasing magpapalabas yung mga ministro dyan eh. Umarte. Yeah. Maaring questionin tayo, no? Paano ho natin magagawa na lagi kayong magalak? Oo. Laging manalangin, laging magpasalamat kahit anong mangyari. Ang Hmm. dami ho nangyayaring hindi maganda, kapatid na ministro. Yeah. May sakit ka, nagkakasakit ka, namamatayan ka, may problema sa pamilya, may Mhm. problema sa hanap buhay, maging sa samahan ng mga nasa iglesia ni Yahusya, ay mayroon ding mga altercation kung magkamisan kasi tao tayo eh. Di Mhm. ba? Parang ngipin, nakakagat si dila. Ngayon, ang tanong natin, paano natin magagawa po na sa lahat ng pagkakataon ay tayo ay magpasalamat? Ang binasa ho natin ay sulat ng Apostol Pablo. Ang tanong po ay, ito bang ipinangaral ng Apostol Pablo ay ibinuhay niya o naranasan niya na laging magpasalamat ano man ang mangyari sa buhay natin? Ito, basahin po natin. Next slide. Ayan, sa Pilipos. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kaya diyan ay ating mapapansin na dapat tayo ay huwag mag-alala. Lahat kasi ng bagay ay pwede nating mailapit sa Diyos yan eh. Lahat ng kailangan natin. Pero sa paano nating paraan magagawa po yun? Sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kaya ang panalangin ay mahalaga. Mahalaga na tayo matuto ng pananalangin. Pero tuwing tayo mananalangin ho, dapat ay may pasasalamat. Paano nga natin magagawa, kapatid na ministro, na magpasalamat lagi sa Diyos anuman ang ating kalagayan? Ang sabi, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y nasa Kristo Yahusya. At ang kapayapang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Bukod yan, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa. At sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli niyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin. Kaya lang wala kayong pagkakataong maipakita ito. Hindi ko sinasabi ito dahil naghihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ng Kristo na nagpapatatag sa akin. Ang tanong natin ay, paano ho, Ginoong Ministro, kapatid na ministro, na magagawa ho natin? Ano man ang mangyari sa buhay po natin, ay magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon Diyos. Anong sabi ng Apostol Pablo? Paano niya nagawa yun? Ang sabi niya, sa bandang hulihan ng ating mga binasa, ay
sinasabi niya, marunong akong mamuhay sa hirap at ginhawa. At natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Kaya una ho, ang kalagayan niyo maaaring iba sa kalagayan ko. Iba-iba ang ating sitwasyon sa buhay. Tularan natin si Pablo para magawa ho natin na tayo naging mapagpasalamat sa Panginoon Diyos, matuto tayong maging kontento anuman ang kalagayan natin. Sabi nga ni Pablo marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Kaya flexible ang buhay ni Pablo. Tayo man ganun din. Ang buhay ay parang gulong ng, di ba? Parang ang gulong ng buhay minsan ay ang buhay parang gulong Minsan nasa taas ka, nasa ibaba ka, di ba? Ganyan ang buhay ng tao. Kaya sabi ni Pablo, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko ng lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya mga kapatid, paano ho natin magagawa na maging mapagpasalamat sa Panginoon Diyos sa bawat sandali ng buhay po natin? Pag naging kontento tayo, gaya ni Pablo, anuman ang atin hong sitwasyon sa buhay. Baka naman po si Pablo lang po ang may sabi niyan at hindi ho niya naranasan. Baka mamaya ho, baka pag nadinig po ninyo ang mga naging karanasan ng Apostol Pablo, baka sasabihin natin, naku po, pagka kami ang nakaranas niyan, hindi namin kaya yan. Kaya alamin po natin mga kapatid, no, sa ating patuloy na pag-aaral ng mga salita ng Diyos, anong ilan sa mga naranasan ng Apostol Pablo? Sa mga nagdaan nating pag-aaral ho, nadinig po natin na si Pablo ay ibinilanggo, di ba? Nabilanggo dahil sa pangangaral niya. Ilang beses siyang nabilanggo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ay nagpapasalamat pa rin si Pablo na nalampasan niya ang lahat. Alam niyo kung bakit? Nalampasan niya yun sa tulong ng Diyos. At ang lahat ng iyon ay nangyari para sa kabutihan niya. Katulad natin, ang mga nangyayari sa buhay natin minsan parang hindi pabor sa gusto natin. Pero alam nyo, ang lahat ng yan ay may dahilan. Tingnan ninyo ang kasunod na pahayag ng Apostol Pablo. Sa Roma 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Mga kapatid, sa kabila ng dinanas ng Apostol Pablo na paghihirap, pag-uusig, dahil sa kanyang pananampalataya, nagawa pa rin niya magpasalamat. Alam niyo kung bakit? Nalampasan niya ang lahat ng yan sapagkat alam niya kasi na ang lahat ng pangyayari ay kalooban ng Diyos. Sabi nga niya, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya sa mga umiibig sa Diyos, yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, anuman ang sitwasyon natin sa buhay ho, dapat ituring natin lahat ng yan ay ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa atin. Sa ikabubuti ho natin, hindi ho sa ating ikasasama. Alam nyo, maaaring sa ibang nakikinig ngayon ay iba ang nagiging damdamin nila. Ano ang maaaring dumating at bumangon sa isipan ng mga tao? Maging mapagpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Baka magsalita ang tao, kahit ba namatayan ka, magpapasalamat ka. Kahit ba ikaw ay maraming problema at ikaw ay may sakit, magpapasalamat ka. Alam nyo, ang tao minsan ay naitutulak ng kanyang maling pag-iisip doon sa kalagayang sisihin ng Diyos, ayaw nang maniwala sa Panginoon Diyos, ayaw nang tumawag sa Panginoon Diyos. Pero alam nyo si Pablo, sa patuloy niyang paghahayag, saan siya humugot ng pananampalataya? Saan siya humugot ng pagtitiwala at kapayapaan at yung pagiging kontento sa buhay, kaya nagagawa ho niya ang magpasalamat sa Diyos araw-araw. Ano man ang sitwasyon. Una sa lahat ho, mga kapatid, nauunawaan ng Apostol Pablo ang doktrina tungkol sa kasalanan. Anong ibig sabihin po ninyo, kapatid na ministro? Alam ni Pablo kasi na lahat naman ng tao nagkasala. Basahin niyo yung mga pagtuturo ng Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, 5:12, Kapitulo 3, lahat ng tao ang wika'y nagkasala.
at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ano ho ba ang parusa sa taong nagkasala? Di ba ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Ano yung kamatayan na yon? Yung unang kamatayan, bahagi lang yon. Yung ikalawang kamatayan, yan po ang nakakatakot. Yan ay kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang tao ho, hindi tayo deserve na tumanggap ng kabutihan ng Diyos. Bakit? Deserve tayo na parusahan dahil sa kasalanan. Tatandaan po natin yon. Alam niyo si Pablo, kaya gano'n na lang ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos sapagkat alam niya hindi niya deserve na siya ay tumanggap ng kabutihan mula sa Diyos. Bakit nga? Dati ang buhay niyang sama Manguusig siya sa iglesia. At nang siya'y maging iglesia ni Yahushua, tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, hindi naman siya perfecto Kaya may mga talata na talagang abang tao ako, ang sabi niya. Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kasalanan? Kaya alam ni Pablo na siya ay dapat nakaukol siya sa parusa. Hindi siya nakaukol para tumanggap ng mga pagpapala mula sa Panginoon Diyos. Dahil po sa kasalanan. Kung gano'n ang ating isipan na tayo ay nakalaan doon sa ikalawang kamatayan, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, magiging kontento tayo. Kung ihahambing doon sa darating na paghatol, parusang nakalaan na magpakailanman. Kaya, kung ano man ang ating sitwasyon ngayon, kumpara sa darating na parusa dahil sa kasalanan, makontento tayo. Dapat ay masiyahan tayo. Sa kabila ng lahat ng yan, dapat maging mapagpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon Diyos. Di ho ba? Kaya puntahan natin ang panahon po ni Propeta Jeremias. Nang mawasak po ang Jerusalem at nagdanas ng paghihirap si Jeremias bilang propeta ng Diyos, paano ho niya ipinahayag ang kanyang damdamin sa Panginoon Diyos? Next slide po sa panaghoy. Ito ang nakasulat. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Kaya hindi tama yung sinasabing coincidence yung nagkataon. Walang nagkataon. Sabi nga, walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Ang kataas-taasang Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay na mabuti o masama ay mangyayari. Kaya bakit tayo magrereklamo kung pinarurusahan tayo dahil sa ating kasalanan? Kaya nung panahon ni Jeremias, winasak ang Jerusalem Ngayon, nagdanas din si Jeremias ng matinding paghihirap dahil sa propeta nga siya ng Panginoon Diyos. Pero paano ho niya ipinahayag ang kanyang damdamin? Ang sabi niya ay maliwanag, bakit tayo magrereklamo kung pinarurusahan tayo dahil sa ating kasalanan? Kaya kung ano man ang sitwasyon natin sa buhay natin ngayon, yun ay pinahintulot ng Panginoon. At ano man yan ang kalagayan natin, maginhawa man o hindi, salat man o sagana, maging mapagpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat, sabi nga ba't ka magrereklamo kung pinarurusahan tayo dahil sa ating kasalanan? Sino nga ba sa atin ang hindi nagkasala? Mayroon nga perfecto, pero ang konotasyon ng pangalang perfecto ay hindi nagkakasala. Sa pangalan lang yon. Ang sabi nga sa aklat ng mga ngaral, walang taong gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Kaya kung ating iisipin, tayong lahat maliban sa ating Panginoong Yahushua, lahat tayo nagkasala. Ano man ang sitwasyon natin, ipagpapasalamat natin sa Diyos yun Bakit nga? Sapagkat nakalaan tayo sa parusa, gawa ng kasalanan Di tayo deserving na tumanggap ng kabutihan mula sa Panginoon Diyos dahil nga sa kasalanan. Tayo ay bagamat buhay, parang patay na tayo sapagkat mayroon ng hatulan Diyos sa taong nagkasala. Ang kamatayang ikalawa dun sa dagat-dagatang apoy. Kaya diyan, mapapansin po natin ang damdamin nitong si Jeremias na sa kanyang pahayag hindi pinahihintulot ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng bagay pinahihintulot ng Diyos na mangyari. Siyang nagpapasya ng isang bagay na mabuti o masama na mangyayari. Kaya ano man ang ating sitwasyon mga kapatid, matuto tayo na tumingin ng utang na loob sa Panginoon Diyos. Salamat pa rin
Sabi nga, kahit may sakit pagbangon sa umaga, di ba? Nananalangin tayo kahit may sakit. Ama, salamat po. Kahit na ako'y may karamdaman, patuloy mo akong binubuhay. Di ba totoo yun, mga kapatid? Salamat po. Kahit na ganitong aming kalagayan. Kahit na kami po'y nakatira lang sa barong-barong. Salamat po. Yung iba, walang ang bahay Di ba? Pero yung walang mga bahay na yun, nagpapasalamat pa rin sa Diyos yun. Lalo kung siya po ay kumikilala sa Panginoon Diyos. Marami tayong nadidinig na ganun Di ba? Kaya ang sabi ng iba nga, ako'y nagpapasalamat sapagkat sa dami ho ng yung in-interview na galing po sa Israel na nabihag ng Hamas. Sa dami ang wika ng mga taong na nasa ilalim ng wika at nabihag ng Hamas, isa ako sa naging mapalad na nakaligtas at nakauwi. Salamat ang wika sa Diyos. Sipin nyo, mga taong tumatanaw ng utang na loob sa Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, magagawa lang po natin na tayo maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay kung alam natin deserving tayong parusahan dahil sa kasalanan. Kung yun ang nasa isip po natin, ano man ang kalagayan natin ngayon, ipagpapasalamat natin yun. Kumpara sa parusang nakalaan sa atin. Di ba kapatid na Jeriel? Tama. Yung lang magising ka sa umaga, magpasalamat ka. Totoo yun. Totoo po yun. Kaya natutunan ni Apostol Pablo ang sikreto Ano ang sikreto para tayo po ay matutong magpasalamat sa anumang bagay na nangyayari sa atin araw-araw sa Diyos? Ang sikreto ay nakontento siya. Ang puso niya ay naglagak ng tiwala nang siya po ay tawagin ng ating Panginoon Diyos at naging follower siya ng ating Panginoong Yahushua. Kaya dahil sa kanyang pagiging Yahusiano, naging positibo siya. Naging mapagpasalamat siya. Bakit kanyo? Ito Pilipos 4:13. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ng Kristo na nagpapatatag sa akin. Ayun. Bakit po ganun na lang ang pagpapasalamat ng Apostol Pablo nang siya ay maging alagad ng Panginoong Yahushua? Ang sabi niya, kaya kong harapin kahit anong kalagayan. Kahit anong kalagayan. Hindi namimili ng kalagayan si Pablo. Bakit? Kapag alam niya, mayroong tutulong sa kanya. Sinong tutulong sa kanya? Ang ating Panginoong Yahushua. Nagpapatatag ang wika sa akin, sabi ni Pablo. Hindi ba ganyan din tayo, mga kapatid? Kaya pagka kinukumusta, kumusta ho kayo diyan, kapatid na Jeriel? Salamat naman at kami salamat at mabuti kalagayan namin sa tulong ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Yahushua. Kaya mga kapatid, everything is possible sa tulong ng Diyos at sa tulong ng ating Panginoong Yahushua. Di ho ba? Kaya nagagawa ba natin, kaya ba natin magpasalamat kahit tayo po'y namatayan? Opo. Una, yung pag namatay yung ating mahal sa buhay, salamat, tapos na paglalakbay ng kapatid, hindi na siya magsasaing, hindi na siya maglalaba, hindi siya naghahanap buhay, natutulog lang siya. Tayong naiwan, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat tayo ay buhay pa Na una-una yung kamatay, una-una lang yan di ba? Pero ano man ang sitwasyon sa buhay, salamat, Panginoon Diyos. Nagagalak pa rin kami. Ano man ang sitwasyon. Ngayon, balikan natin itong si Jeremias. Paano niya ipinaliwanag ang damdamin niya tungkol sa Diyos sa kabila po ng pagdurusan niya at pagwasak sa templo sa Jerusalem noon? Pakinggan po natin to. Sa next slide po, panagoy. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalaala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakilang katapatan ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon o si Yahuwah ang lahat para sa akin. Kaya sa kanya ako magtitiwala o nagtitiwala. Mabuti ang Panginoon o si Yahuwah sa mga nagtitiwala at umaasa sa kanya.
Paano ipinaliwanag ng propetang itong si Jeremias ang damdamin niya tungkol sa Diyos sa kabila ng pagdurusan niya dahil sa paninindigan niya sa kanin ng Diyos at sa kabila ng nasaksihan niyang pagwasak sa templo. Ang sabi ho niya, nanunumbalik ang pag-asa ko, sabi ni Jeremias. Bakit? Yung makita mong winawasak ang templo at ikay mismo ay nagdaranas ng paghihirap dahil sa paninindigan, sa panig ng Panginoon Diyos, nakakawala ng pag-asa yun ah. Kaya ang sabi niya, nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalaala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Totoo nga naman yun eh. Di ba? Tayo, ang atin hong pagtulong may katapusan eh. Kaya may sabi, hanggang dyan na lang ang pagtulong ko po eh. Pero ang Diyos ay walang katapusan ng tulong ng Diyos eh. Kaya sabi nitong si Jeremias eh, nanumbalik ang pag-asa ko dahil sa tulong at awa ng Panginoon na walang katapusan. Kaya ang sabi nga niya, yan nga dahilan, bakit hindi tayo lubusang nalipol? Araw-araw, ang sabi niya, ipinapakita niya ang kanyang habag. Hindi ba totoo yan, mga kapatid? Kung hindi dahil sa habag ng Diyos sa atin, sa dami na ng ating dinanas. Sabi nga ako bilang isa ilang beses na ako na aksidente. Pero sa awa at habag ng Diyos nabubuhay pa tayo, di po ba? Kaya tayo bilang mga Yahusyano, kapag ka ating nakita at naalaala ang nagdaang buhay natin, ang pagliligtas ng Panginoon, ang pag-iingat at awa ng Panginoon, yun ang magbibigay sa atin ng inspirasyon para lalo tayo maging mapagpasalamat sa Diyos. Sabi sa 24, kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon o si Yahuwah, ang lahat para sa akin. Sa inyo ho, sa atin ho, dapat ang maging lahat sa atin ay ang Diyos. Sapat ang Diyos. Di bali wala ang lahat. Basta may Diyos tayo. Di ba? Sapat ang Diyos. Sapat na sapat ang Diyos. Pag nasa atin ang Diyos, mga kapatid, lahat ay kaya nating harapin. Lahat ay ating malalampasan. Mahalaga ho ang pagtitiwala. At umasa tayo sa Panginoon Diyos. Kaya mahalaga ho ang pananampalataya. Kapag kataglay po natin ang pananampalataya sa Panginoon Diyos, ano man po ang ating sitwasyon sa buhay, malalampasan po natin. Lahat ay magagawa natin. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat po sa inyo sa pagtulong ninyo. Ngayon, alam niyo si Pablo, kahit nang nasa bilangguan, nagpasalamat pa rin siya sa Panginoon Diyos. Bakit kanyo? Dahil alam ng Apostol Pablo na may mas mahalaga kaysa kanyang buhay. Nung nasa bilangguan siya, sabi niya, nangangalib ako sa kamatayan Pero nagpapasalamat pa rin siya ron sa Diyos. Bakit? Ayun nga, alam niyang mas may mahalaga sa buhay niya. Natagpuan niya kasi ang pag-ibig ng Diyos. Natagpuan niya ang kaligtasan na walang anumang sitwasyon na makaaagaw. Kung mayroong kang pag-asa sa kaligtasan, ano man ang sitwasyon, hindi pwedeng pagbaguhin ang pag-iisip mo. Bakit? Maliwanag ang pag-asa mo sa kaligtasan. Kaya na-overcome natin yung takot, na-overcome natin yung kawalan, ang kahirapan, dahil sa mayroon tayong pag-asa. Na yung inaasahan natin ay ating natamo, kailan po yun? Nung tayo ay maging kayahusya, nung tayo naging followers po ng ating Panginoon Yahusya. Kaya tama lang po ang sinabi ni Pablo Sabi nga dun sa English in every circumstance, give thanks to God. Magpasalamat tayo sa Diyos sa anumang sitwasyon, anuman ang kalagayan natin sa buhay. Teka muna, baka magaan yung dinanas ng Apostol Pablo, kapatid na ministro. Ano ang mga naranasan ni Pablo kasama ng mga mananampalataya? Subalit, sa kabila ng lahat ng yan ay patuloy pa rin silang nangaral at nagpalagana. Pakinggan po natin sa 2 Korinto. Next slide po, ito nakasulat. Mahaba-haba ito. Sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan. Itigil muna natin yan. Isipin nyo. Sa pangangaral ng Apostol Pablo, ginigipit sa lahat ng paraan. Tayo nakakapangaral tayo, hindi naman tayo ginigipit. Pakiramdaman natin itong pahayag ni Pablo. Isipin nyo, lahat ng wala siyang pagkakataon na hindi siya
nangangaral at hindi siya ginigipit. Lagi ginigipit. Tuloy natin. Pero hindi kami nalulupig. Kung minsan kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Minsan dumarating talaga sa buhay natin, nagugulan tayo sa mga nangyayari. Tao lang tayo kaya nasabi ni Pablo din yan, kung minsan kami ang wikay naguguluhan pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kung minsan, sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Isipin yung naranasan ng Apostol Pablo, ano? Ito pa, lagi kaming nasa bingit ng kamatayan tulad ng nangyari kay Yahushua. Para sa pamamagitan ng aming buhay ay makita rin ang buhay ni Yahushua. Kaya lagi silang nasa bingit ng kamatayan. Ano pa sabi? Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglilingkod namin kay Yahushua. Para sa pamamagitan ng aming katawang may kamatayan, makita ng lahat ang buhay ni Yahushua. Maaring mamatay kami dahil sa aming pangangaral, pero ito naman ang nagdudulot sa inyo ng buhay na wala hanggan. Isipin yung paninindigan ni Pablo, no? Maaring mamatay kami dahil sa aming pangangaral, pero ito naman, ang kanilang pangangaral, ang nagdulot sa inyo ng buhay na wala hanggan. Ang kausap niya, iglesia, yung mga followers ng Panginoong Yahushua. Sa 13, sinasabi ng kasulatan, sumampalataya ako, kaya nagsalita ako. Ganon din ang aming ginagawa. Sumasampalataya kami, kaya nagsasalita kami. Sapagkat alam namin na ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Yahushua, ang siya ring bubuhay sa amin. Sana, yan din ang ating maging paninindigan. Ano po? At yan ang karamihan sa atin, yan ang ating talagang paninindigan. Tulad ng ginawa niya kay Yahushua. At dadalhin niya tayong lahat sa kanyang piling. Ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti, para lalo pang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos. At habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami rin ang nagpapasalamat sa Kanya. Kaya habang dumarami ang tumatanggap sa biyaya ng Diyos, yung pangangaral, aral ng Diyos, biyaya ng Diyos, dumarami rin ang nagpapasalamat sa Kanya. Binabanggit diyan yung pagpapasalamat. Di ba? At dahil dito ay mapupuri siya. Yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Ayun. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpalan Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan. Yan ang nagpalakas ng loob sa mga unang iglesia ni Yahushua. Yung pangako ng Panginoon Diyos. Naghirap man ng wika kami rito, ang Diyos na may naghanda ng pagpapala na yun po ang kanilang inaasahan. Sa 18, kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yan ay ilan sa mga dinanas ng Apostol Pablo. Ano? Talagang nabingit sa kamatayan, sa pangangaral, ginigipit sila. Pero sila po'y nagpatuloy na nangaral at sa kanilang pangangaral, maraming tumanggap ng aral, tumanggap sila ng biyaya ng Panginoon Diyos. Dumarami rin ang nagpapasalamat sa Diyos. At ang kanilang focus, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, na yun ang pangako ng Diyos. Kaya ang isa po sa sekreto para tayo ay maging mapagpasalamat sa Diyos, ang ating isipan po ay huwag nating ilagak dito sa nakikita. Kasi ito panandalian lang Gaano man kalaki bahay natin, gaano man karaming sasakyan natin, may iwanan po natin yan Darating ang panahon
Di ba? Na talagang lahat ng yan ay baliwala yan. Di rin natin pakikinabangan niya. Dito lang natin sa ngayon. Pero ang inspirasyon na nagdulot ng pag-asa sa mga unang Yahusyano ay yung pangako ng Diyos. Kaya kami ng kapatid na Jirel sa ngayon, sa puntong ito, patuloy yung nangangaral dahil dyan sa pag-asang yan. Yung inaasahan ni Pablo, yan din ang inaasahan namin. Para dumami ang magpasalamat sa Panginoon Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya ano pang dinanas ng mga apostol noon? Ito pa, basahin natin. At mga unang Yahusyano, ito. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo o ng Kristo? Alam kong para na akong baliw sa sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ng Kristo o ni Kristo. At higit pa nga kaysa kanila. Dahil higit akong nagpakahirap kaysa kanila, sabi ni Pablo. Tingnan niyo mga dinanas ni Pablo. Pero sa kabila niya, naging mapagpasalamat pa rin. Mas maraming beses akong nakulong. Kaya kumpara sa ibang mga apostol, si Pablo, mas maraming beses na nakulong. Nahagupit. Ipinin niyo. Nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. Sipin yung dinanas ni Pablo. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. 39 times 5, ilan yan? 100, ano yun? Marami. Di ba? Hinagupit dahil sa paninindigan niya. Ano pa sabi ni Pablo? 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko. At minsan buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Ayan ang mga naranasan ni Apostol Pablo. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib. Sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid sa Kristo o kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulong. Ang tindi ng dinanas ni Pablo, no? Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalasay walang makain. At naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan na maisusuot. Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalaala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat ng iglesia. Kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako, sabi ni Pablo. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan kong magmalaki, ang ipinagmamalaki ko ay ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling at alam niya ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahushua. Purihin siya magpakailanman. Sipin ninyo sa kabila ng dinanas niya, ano pa rin ang kanyang sinabi? Purihin siya magpakailanman. Pasalamatan ng Diyos magpakailanman. Nung ako'y nasa lungsod ng Damascus, pinabantayan ng gobernador na sakop ni Haring Aretas ang pintuan ng lungsod para dakpin ako. Ngunit inilagay ako ng aking mga kasama sa isang kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod, kaya nakatakas ako. Hindi na kailangang ating i-elaborate po yan, mga naranasan ng Apostol Pablo. Pero sa kabila ng kanyang dinanas, ang kanyang sinabi, hindi ako nagsisinungaling. Alam niya ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahushua, purihin siya magpakailanman. Nandyan yung contentment. Contentment na mayroon siyang pag-asa. Kaya tayo man po, mga kapatid, magagawa rin po natin ang laging maging mapagpasalamat sa Diyos kapag ka atin pong nataglay ang taglay na pananampalataya nitong si Apostol Pablo. At alam nyo, hindi lang yan, kapatid na Jerel, meron pa, no? Ano pang higit na nag-inspire sa mga unang lingkod ng Diyos, kaya sila'y naging mapagpasalamat sa Diyos. Ito pa, pakibasa lang natin ito, kapatid na Jerel, sa 15. Ito.
Ngunit may kanya-kanyang takdang panahon ng muling pagkabuhay. Unang nabuhay ang Kristo. Pagkatapos, ang mga nakay ng Kristo, nasa Kristo, naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Sapagkat ang Kristo'y dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Sinabi na sa kasulatan na ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Diyos sa Kristo upang sa salitang lahat ng bagay, hindi nangangahulugan na kasama rito ang Diyos. Siya nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng Kristo. At kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ng Kristo, maging ang Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat. Yan po sa ating binasa, mga kapatid. Meron anyang takdang panahon ang pagkabuhay. Ang unang nabuhay sa atin ay ang Kristo. Pagkatapos yung nasa Kanya. Bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. Actually, yung Yeah. sinasabing pagbalik sa mundo, yan yung Rapture. rapture eh. No? Medyo minsan ang pagkakasalin kasi, no? Yan yung pagsalubong ng sa Kristo, yung mga sa Kristo, sasalubong sa Kanya doon sa alapaap yan eh. Yun yung tinutukoy na pagbabalik niya. Actually, magsasalubong lang. Pagkatapos, may kakaroon ng katapusan, lulupigin niya lahat ng kaharian, magiging ano siya eh, hari ng mga King of hari, Kings. Yeah. di ba? Lulupigin niya lahat ng kaharian, pamamahalaan at kapangyarihan at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Yun yung sa pinaka-pinali, Huli. yung Pinakahuli. susuko na siya, yung susuko na siya sa ating Ama, kay Yahuwah. So, yan ang mga kaganapan. At ang kanyang huling kaaway na lulupigin ay yung kamatayan. No, yung mga sumalubong sa kanya doon sa alapa, binigyan niya na ng buhay na walang hanggan yun. Nalupig na nun yun ang una na nakalupig doon sa kamatayan. Pero itong Kamatayan. sinasabi niya, yung sa pinakahuli, lulupigin ng Panginoong Yahusha, yung kamatayan. Pero sa salitang lahat ng bagay, hindi kasama doon ng Diyos, ano? Hindi. Yeah. Hindi Yeah, kasama doon yung sasakupin. si Yahuwah na magpapasakop sa kanya. Kaya yung sinasabi natin noong araw, kapatid na Erning, na maghahari ang Kristo sa bayang banal, nonsense eh. Di ba? Hindi Paano siya pwedeng maghahari? maghari doon. Ha? Hindi siya pwedeng maghari doon, kapatid na Jirel, sapagkat ang hari doon si Yahuwah. Yan ang itinuturo na sa atin doon sa Iglesia ni Cristo eh. Kaya isang malaking Yeah. question mark eh. Di ba? Ngayon, tayo, nag-aaral tayo, hindi po para kami mang inis o ano, magsiyasat kayo. Kasi mahalaga po, may tungkulin na ipinagagampanan ng Diyos sa mga tunay na mga ngaral ng kanyang mga salita. Pahayag ninyo sa kanila yung buong katotohanan. Si Pablo, ganun ang ginawa ni Apostol Pablo eh, di ba? Kaya nga marami siyang pinagpapasalamat siya. Nanganib siya sa pagpangangaral niya ng ganyan. Sapagkat sa pangangaral niya, nasasagasaan niya yung pananampalataya ng iba eh. Iba. Yeah. Ngayon, kami po, hindi kami nananadyang sagasaan yung pananampalataya niyo, hindi. Kundi, pananampalataya din naman namin dati yan eh. Pero, kasi tinatanong tayo, kapatid na Erning, bakit anya hindi kayo magbalik loob? Bakit anya, dati kayong mga ministro ng iglesia eh, humiwalay kayo? Unawain niyong mabuti bago niyo tanungin yan sa amin. Maraming kasagutan ng Biblia tungkol dyan. Una, hindi naman po tayo kapatid na Erning, humiwalay sa Diyos. No. Kayo yung humiwalay eh.
No? Kaya kami, nagpapasalamat kami sa Diyos araw-araw eh. Bakit? Sapagkat ipinakita ng Diyos sa amin yung dapat naming makita. Ayan. Yung sinasabi niyo magbalik loob, pag tinanong natin yung kapatid natin, pag tinatanong natin yung mga kapatid natin sa iglesia, magbalik loob saan, brother? Ano po sagot? Sa iglesia daw organisasyon. Magbalik kayo sa iglesia. Isipin nyo, hindi nyo ba naiisip? Di ba? Yung Dapat sa sinasabi nyo. Diyos. Bakit hindi sa Diyos magbalik loob? Hindi kami pwedeng magbalik loob sa Diyos sapagkat di naman kami umalis sa sinapupunan ng Diyos. Di ba? Kayo yung umalis. Ano katunayan? Yung unang utos na may pangako na nilabag ng pinuno nyo, sinuportahan nyo eh. O hindi ano kayo ngayon? Iniwalayan nyo yung utos Sa ng Diyos. Diyos na may pangako, yung kauna-unang utos na may kalakip na pangako, yung ibigin mong iyong ama, ibigin mong iyong ina. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ah, nung gawin niya yung hindi mabuting iyon sa kanyang sambahayan, sumuporta kayo. Tama o hindi, kapatid na Ernest? Tama yun. Yun Sumuporta ang kayo sinunod doon nila. nila. Kaya hindi kami ang humiwalay. Kayo ang humiwalay. Pero hindi nyo maramdaman. Bakit? Kasi ang akala nyo, ang sa Diyos, yung kapilya. Dala-dala bit yung sinagoga, kapatid na Ernest eh. So hindi nila maramdaman. O hindi, wala, kami na. Linggo-linggo na sa kapilya kami. Hindi ba ninyo alam na yung kapilya niya walang kabuluhan sa Diyos? Aba, sabi kapatid niya, sino may sabi sa inyo walang kabuluhan ng kapilyang ito? Ang Diyos mismo, brother. Ano katunayan? Sabi ng Diyos, di ako tumitira sa ganyang bahay na ginawa ng kamay ng tao. At anong gagawin ng Diyos dyan? Sa pinakahuli na bahagi ng buhay ng mga tao. Ano gagawin ng Diyos dyan sa building na pinagagawa ninyo, pinagko-construct ninyo? Kayo rin, tinuturo nyo yan eh. Ano po yun, kapatid na Erneng? Susunugin. Susunugin eh. Kung kailangan ng Diyos yan, ba't pasusunugin yan? Di ba? So, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga, ikaw. Sa kanila, mahalaga yung iglesia. Huwag niyong pababayaan ng iglesia. Huwag kang aalis sa iglesia. Yun ang sinasabi palagi. Di ba? Yung iglesia, mahalaga. Organisasyon. Mahalin niyo ang iglesia. Sa ating pinag-aralan na ngayon, kapatid Erning, mas merong sense eh. Ang nakasulat doon sa worldwide Gawa. English eh. Di ba? Sa Gawa 2028 eh. People of God. Church people, yun ang mahalaga. Yung church people, hindi yung church, yung church people. Yun ang mahalaga dun sa church, yung people. Yahushua died for the people in the church. Hindi died for the church. No. Medyo, sabi nga, sintonado yun eh. Di ba? Ang tama sa tono, Yahushua died for you and me. Ano ba tayo? People. You see? So, He died for the people. Sabi nga namatay siya para doon sa nagkasala eh. Yung organisasyong inirehistro dyan, o tanong, ano kasalanan nun? See? Papasalamat tayo sapagkat maliwanag yung aral. Pero paano ka magpapasalamat? Sabi ng kanina, yung pinag-aralan natin, kapag niyaning lagi. Lagi ba Yeah. yung 2 beses sa isang taon? Ha? Kapatid na Erning, lagi po ba yun? Saka dati, minsan lang sa loob ng isang taon, Oo, may nadagdagan mo. nagdagdag no? Doon sa Yeah. anniversary ng iglesia nila, nagdagdag ng isang araw para magpasalamat. Eh, kayo, mga iglesia ni Yahusha, paano ba tayo nagpapasalamat, kapatid na Ernie? Bay, sa bawat sandali ng ating buhay. Sa bawat sandali ng ating buhay, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sa tuwing sumasamba tayo, ano po ginagawa natin? Ano po unang bukang bibig natin pag nalalangin tayo? Sa tuwing sasamba, Pagpapasalamat lagi. Yeah. salamat po Ama, naririto ka. O di ba nagpapasalamat ka? Kaya ang pasalamat, hindi twice a year. Hindi thrice, kundi every time we gather, we thank God. Every time you pray, I thank God. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa araw-araw, sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa akin. Yung nagising ka sa umaga,
Ano una mong sasabihin, kapatid Erning, pag nalalaki? Palaging ganun. Salamat po, Salamat po, Panginoon Diyos. Ama, nagising ako ngayong umaga. O, di ba? O, ngayon, umuwi tayo sa bahay. Pagdating natin sa bahay, mula sa trabaho, ano po ang sinasabi natin, kapatid Erning? Salamat pa rin. Oo, salamat ng Salamat po, marami. Ama. Nakarating ako ng payapa sa tahanan ko. Di ba? Bakit tininukilkil sa isip natin ang pasalamat tuwing katapusan lang ng taon at saka July? Ha? Ano yan? Mukhang merong fishiness yan, ha? Di ba? At may pinaiipon pa sa atin bago ka magpasalamat. Oh, di ba? May pinaiipon Ayun. ka. Sa mga tweet, merong ibang layunin. Yung sinasabing pagpapasalamat, pasalamat din yun, pero yung ba talaga ang pagpapasalamat na nakasulat sa Biblia? Ang nakasulat sa Biblia, ang pagpapasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Binasa natin. Lagi. Pag sinabing lagi, Lagi. ba hindi twice? Di ba? O maliwanag, nasasagot natin yung katanungan sa atin. Yeah. Nagpapasalamat na po tayo. Yeah. Totoo yun. Kaya tayo bilang Iglesia ni Yahushua ho, ang ating pagpapasalamat sa Diyos at sa bawat sandali ho. Ang totoo, hindi lang minsan sa loob ng isang araw tayo nagpapasalamat sa Diyos. Ang Yes. daming beses eh. Totoo Di ba? yan. Pati nga, Oo. bago ka kumain, di ba nagpapasalamat ka? Papasalamat tayo. Yeah. Ngayon, sa kanila, sa pinanggalingan natin, pagka magpapasalamat ka, laging may nakaakibat na hatag, bigay, Yeah. buloy. Yun ang na-inculcate sa atin eh. Mm. Kaya tinuruan tayo, hindi masama yung tayo maghandog sa Diyos. Yeah. Pero yung abusuhin mo yung utos ng paghahandog, kailangan ay wag nating gawin yon. Sapagkat ang sabi, maghandog ka ng ayon sa iyong kaya, maluwag sa iyong loob. Ang iba ho ay gaya ng ating tinanggap, binibigyan ng sobre, ang nakasulat sa labas ay cash at saka check. Isusulat mo yung pangalan at halaga ron sa cheque Aha. at saka cash. Ano yan, kwartahan na lang. Dito, hindi tayo money conscious dito sa kilusang ito eh. Hindi tayo Eh, doon, money conscious sila ron eh. O di ba, sumulong ba? Magkano ba kulang? Aba, atin na lang pag-ambag-ambagan yan. At saka ito tayo, ministro tayo. Ito Para nasa experience ko dyan, bilang ministro ng para iglesia niya, yung iglesia ni Cristo. Kapag ka hindi mo naabot yung quota nung nakaraang taon, magsasalaysay ka pa eh. Ano oh yeah. kasalanan yun? Ba't ako magsasalaysay niya? Mga ministro, totoo, hindi. Totoo yan, Salaysay mga ka. kapatid. Para bang kasalanan mo pa eh, na umurong yung lokal mo. Hindi ba? Ililipat ka pa ng destino. Yan. Isipin mo yan. Yan ang pasalamat nila. Yun ang pasalamat nila na ang pinakamalaking lundo yung pera. Era. Yung pinakamalaking lundo ng pera, yung ng pasalamat nila eh. Ang pasalamat natin, ang pinakamalaking lundo, yung talagang taus-pusong pagpapasalamat sa Diyos. Tama. Kung Yan ang meron mang ating utos ng Diyos, magdala ka ng handog, merong batayan yun. Hindi po ba, kapatid na Erning, tuwing tayo meron. ba, meron tayong handog? Yun yung pinakapasalamat natin sa ating Panginoon Diyos. Meron po bang standard yun? Meron. Alam po ba natin ang standard doon? Aba, opo. Alam natin ang Oo tuntunin. na, ibinukod mo ba yan? Baka naman tira-tira na lang yan, di ba? Yeah. Tira-tira. Paano ko ba ibubukod? Ibukod mo, isimpan mo, batay sa kinita mo. Di ba yun ang nakasulat? Nakasulat yon sa Korinto. Tuwing unang araw ng Linggo, magbukod ka, magsimpang ka, batay sa iyong giniginawa. Pagkatapos, magbigay ka, ibigay mo. Paano mo ibibigay? Yung kanina, laging masaya. Di ba? Yan, may Yan. kagalakan. Yan ang pagpapasalamat ng iglesia ni Yahusha. Laging masaya. Hindi mo binibilang yun. Basta ako, nagpagod ako. Ito ang kinita ko. Ito ang ano ko. Ito ang biyaya ng Panginoong Yahuwah sa akin. Ito po ang ihahandog ko. Binukod ko na po ito para sa iyo. Yan ang pagpapasalamat natin. Ganun po tayo. At ito, individual. No? Hindi ka kukulapin. Bakit pinagkukulap yung, sabi nga, may collab pa. Salaysay ka. Bakit? Umurong ka. Ano umurong? Di ba? Saan nyo napagbabasa yan? Saan nyo napagkukuha yan? Di ba kayo, yun nga, yung kaninang napapakinggan natin, ministro din yata dati yun no? Dating minister.
Wag naman ganun. Naghihinyaw sa galit eh. Yeah, sa galit. Tatay niya Yeah. raw, ministro din eh. Sabi, Yeah. ano nga kasi, inabuso nung mga di umano, sabi nga, ang umabuso, yung mga ruler. Hindi ka, kasi una, hindi ka dapat ruler. Dapat ano ka, leader. Ha? Sabi nga, lead my people in serving me. Yun ang Yeah. sabi ng Diyos eh. Di ba? Lead my people. Hindi rule over them. Naging ruler ka eh. Ano katunayan? May ginagaya pa yung ano, yung prince, yung ano ng mga taga-England kung pag naglalakad, di ba? Pag kaway-kaway pang Sus Maria. Ay, Sus Maria tuloy. Bagay, hindi naman yun ang pangalan ng Panginoon eh. Di ba? Ito eh, sabi nga, binibreak lang natin yung ice, ano? Medyo natatawa tayo. Pero hindi ko kami nag-iinsulto. Pero yun nga, yun ang nakikita natin eh. Kaya ang pakiusap natin dun sa kapatid natin na yun, brother, ibalik mo na sa may-ari yan. Di ba? Hindi naman ikaw talaga para dyan eh. Sino may-ari niya? Ang Panginoong Yahusha. Siya ang Yung pagiging, umuno. yung Oo. titulong pagiging Yung tagapamahalang titulo, yung kalahatan. pagiging tagapamahalang pangkalahatan mo, ibalik mo sa may-ari yan. Hindi ka ba nangingilabot? Sabi nga nung isang, yung ministro kanino, mangilabot naman kayo. Di ba yun ang hinihiyaw nung Ayun ang pinapakinggan hinihiyaw nating niya. dating ministro din ng iglesia. Sabi nga, kami, di kami mangi-insulto sa inyo, pero kami makikiusap. Kausapin niyo siya. Huwag na, tigilan na yan. Ha? Kasi makukurap ka lalo niyan eh. May bayad na malaki yan sa araw ng pagsalubong. Pagka si Yahusha ay namuno na, naging hari na ng mga hari, tandaan po natin, kapatid Erning, ano ba klaseng liderato ang daladala ni Yahusha doon sa Millennial Kingdom? Kamay na bakal. Kapal na baka yan. Kaya kung ikay buhay pa doon sa Millennial Kingdom, ako may tama ka, brother. Ha? O, yung kausap ko, yung pinunong yun. No? Hindi ko nababanggitin pangalan mo. Sikat ka naman eh. Hindi ba? O, mangilabot ka dyan. Sa yung ano, una, ang dapat na gawin natin bilang mga iglesia ni Yahusha, huwag nating hiwalayan yung katotohanan. Kaya tayo, kapatid na yan, hindi tayo tumitigil ng pagpapasalamat sa ating Ama. Sapagkat Totoo yun. pinakita niya yung mabuting bagay sa atin. Na ito naman sineshare namin. Baka minsan, para sigurong nagdaramdam kayo, dati nyo kaming kasama, o kaya naiinis kayo sa amin, huwag kayong mainis. Ang tingnan ninyo, yung aral. Kasi ang iglesia po ni Cristo, kapatid na Erning, yung mga ministro dyan, napakahilig niya mga yan, makipagdebate. Di ba? Ano ba yung debate? Ha? Ano ba mapapala mo dyan sa debate? To prove that I am wrong and you are right? Pinag-aralan na po na niya sa iglesia ni Yehosha. We don't prove you wrong. We don't prove you right. We don't prove us wrong. We don't prove us right. We seek for the right thing. Yan ang Tama. usapan natin. Ano ba talaga Yan. tama? Ano ba talaga nakasulat? Unawain natin. Hindi yung ipapahiya mo lang. Kaya doon sa, alam mo, tayo nagpapasalamat na marami kapag nawala tayo doon sa ganung isipan. Yung isipin mo nung araw, kung mabasa ko sa ito, aaminin mo ba? Mali ka? Yung mga banat nila, ganyan. Di ba? Ganun na nga. Kailangan tayo magtalo na. Akala mo magpapatayan tayo. Hindi ganun. Una, hindi na ninyo kayang ibangon yung doktrina nyong pinilipit. Ha? Kaya, una, magpasalamat din kayo. Narito kami. Bakit? Kami po yung hammer eh. Di ba? Sabi nga eh, matalas na panggiik. Hmm. Imbis na sila yung Magpapasalamat kami. nagalit, Ginawa kaming matalas eh. kapatid na Jeriel, ang sabi nga ni Pablo, ito, nakasulat sa Galacia 4:16. Mhm. Katulad ng sinabi ko kanina na magkano ba ang ating urong kumpara sa nakaraang taon? Ito, sige, pag-ambag-ambagan na lang na. Karanasan ko po yun eh. Aha. Ito, ang sabi nga ni Pablo, 4:16, babasahin ko sa Galacia. Naging kaaway na ba ninyo ako dahil sinasabi ko ang katotohanan? Mhm. Ayun, ang sabi ni Pablo, yan ang sinasabi din namin ngayon sa inyo. Yeah. Nagiging kaaway ba ninyo kami
dahil sa aming pagsasabi ng katotohanan. Katotohanan. Yeah. Wag naman. Ayaw ba nyo ng katotohanan? Maaring masakit yung katotohanan, pero yun ang magpapatino sa atin, yung katotohanan. Di ba, kapatid na Jeriel? Yeah. Sa Kaya kanila tayo kasi, magpapasalamat. kabanalan na sa kanila yun eh. Ang kabanalan, nakabatay sa Biblia. Kung di naman nakabatay sa Biblia, halimbawa, yung sinasabing nakikisabihan ng inyong tahanan, samantalang iniiwan yung wasak ang aking bahay. Di ba? Yan ang Kasulat ko. pinagtututuro sa atin noon. Unang tanong, para sa atin ba yon? Yung salitang yon? O para sa Para sa Israel? Israel yun. Para sa Israel yun eh. Sa panahon natin, yung batas ni Yahusha, gospel. At dun sa gospel, ang deklarasyon, ikaw, ako, tayo, ang templo. Ito ang lilinisin natin. Yung Tama. templo itong tatahanan ng Diyos at ng kanyang bugtong nana. Paano mo lilinisin? Mabuhay ng matuwid. Kaya lilinisin mo itong templong ito. Di ba? Sapagkat hindi tatahanan ng Diyos sa ang Panginoong Yahushua sa templong karumaldumal. O yung templong gusali, wala nang kabuluhan sa Diyos yan. Una, yung templong pinatayo niya, sinira ng mga taga-Babylonia. Pinayagan uli ng Diyos na matayo, sinira uli ng mga Romano. taga-Roma. Kaya anong diniklara ng Panginoong Yahushua at ng Panginoong Yahuwah? O kayo na ang templo. Pinagsisisira pa rin di ba? Oh, hihirapan. Pinapatay pa rin no? Yung mga nanindigan, pinapatay. Yun ang nangyari. Yung mga Romano ang umusog sila. Pati nga yung pangalan na ibinigay sa kanila ng Diyos, kapatid na Erning sinira ng Roma yun eh. Ang pangalan nung emperador na yun, si Adrian. Yeah, si Adrian. Yung Emperador pangalang Adrian. Juda o yung Israel, binura ni Adrian. Ano ginawa niya? Ginawa niyang Palestina, Syria. Binura pati pangalan na ibinigay ng Diyos eh. Yung pangalang Israel, pangalan po ba nino yung kapatid ni Erning? Sino ba sino ba talaga may pangalan no bago siya naging Israel? Ang pang-ayon ay si Jacob, di ba? Si Jacob yun eh. So, Anak ni pinalitan ng Isa. Diyos yung pangalan ni Jacob sapagkat si Jacob, ayon sa ating mga pag-aaral, siya po ang ano? Siya ang si Jacob ang pinili ng Panginoon Diyos Yan. para siyang Pinanggalingan pamunutan ng yan. mga Di ba merong anak na kambal yan si Jacob. Yeah. Sino ba yung anak niyang kambal? Yung kapatid, may kapatid siyang kambal. May Ang kapatid kapatid siyang niyang kakambal, kambal, may kapatid Esau. siyang kakambal. Si Oo. si ano, Esau. si Esau, 'di ba? Yeah. Mga anak sila ni Isaac, no? Si Jacob ang naging ama ng 12 tribo ng Israel. Israel. Kaya pinalitan ng Diyos yung pangalan Jacob, ginawang Israel. Israel. O isipin mo, giniba na yung templo ng Diyos ng mga Babylonian, giniba pa yung templo uli na pinatayo pagkatapos pinatayo ng mga Roma. taga-Persia yun, pinayagan ng Persia na, sige, Persia. tayo nyo na yung templo nyo uli. Yun yung kay Hagay. Magsiaong kayo sa bundok, magdala kayo ng... Yun. Ba't ginagamit natin yun para magtayo tayo ng kapilya? Naku, baka mag-isip-isip. Hindi tayo pinagtatayo ng kapilya ng Diyos. Sa panahon natin, sa gospel, hindi na pinagtatayo ng kapilya. Dahil diniklara na, tayo na nga yung templo. Diba? Kaya yan, pinagpapasalamat natin yung katotohanan yan eh. Ano ba yung mga simbahan ngayon, hindi lang Iglesia ni Cristo yan, kapatid na Erning, lahat halos ng organized religion, meron silang tinatawag na chapel eh. Ngayon, pag pinag-aralan mo yan, kung ikaw yung matalino, nag-aaral ka, yan chapel na yan, sasabihin, ito anyay sa atin, ito anyay sa Iglesia, ito anyay sa Protestante, ito anyay pagperte ng Katoliko. Kung isa ka sa mga may-ari niyan, hindi nila pwede benta yan. Di ba? Hindi na pwede ibenta yan. Kung isa ka sa may-ari, bago sila magbenta, pipirma ka muna. Hindi ka may-ari. Investor ka lang. Investor ka pero wala kang profit.
Nautakan ka dyan. Hindi mo na, yan, investment yan ng mga religion na yan. Ha? Meron silang tinatawag nating mga properties. Ano po ba yung business na ganyan, kapatid na Erning? Yung mga properties. Ano tawag dyan? Real estate. Real Yan. estate, yeah. Ngayon, kung ako, limbawa, sabi nga kung ikay mag-iisip na yumaman, yan ang isa sa paraan ng pagyaman. Sabi nga ng mga apostol, ay, iniisip ng iba, ang relihiyon, pagpapayaman. Ay, nako, yan nga laman ang utak ng maraming pastor ngayon, di ba? Pagpapayaman, magkakaroon sila ng pera. Pero ang totoo, sasabihin, sige, magandog kayo, mag-abuloy tayo. Pag nag-abuloy na, kapatid na Ernie, i-invest yun. Saan? Hindi, bibili tayo ng kapilya. Hindi, papagawa tayo ng kapilya. Ang nasa isip mo ngayon, wow, may kapilya kami, sa amin yan. Hindi, hindi sa'yo yan. Doon yan doon sa nakapirma. Tignan niyo yung lisensya niyo. Sabi doon, the executive minister is the sole executor of the Iglesia ni Cristo, church property and estate. Tignan niyo yan. Tingnan yan, yung dokumento na yan. Di ba? Hindi iglesia may-ari niyan. Ang may-ari niyan, yung executive minister. Siya ang sole executor niyan. Ha? Hindi alam nila yan eh. Oo. At saka ito pa, kapatid na Erning, kung titignan mo sa anggulo ng material, no? Yung ginagawa ng mga reliyon na yan, na bumibili ng mga property, kahit mawala ang miyembro, mawala ba pera? Hindi, may pera sila. Ay, di na kayo magbigay. Ay, pag-ipeg ng negosyo. Alam nyo, galing ako Italia, dahil dinistino nila ako dyan. Ang dami po diyang kapilya o simbahan ng Katoliko, hindi na ginagamit. Pero kumikita pa rin, kapatid na Erning. Pag Anong pumasok, may ginawa? bayad Oo, naging museum. Ganun lang. Meron na rin museum yung iglesia, di ba? Meron na rin garden, meron na rin pay. Kaya kikita at kikita yan. Bakit? Naka-invest na yung pera huwag kayong magdaramdam kung sinasabi namin ito. Sapagkat, sabi nga ano sabi po ni Pablo kanina? Sabi ni Pablo, baka naman kayo magagalit sa amin dahil sa aming pagsasabi ng katotohanan. Ayan, huwag kayong magagalit. Kung nagsasabi kami, yan yung nakikita natin Ano sa nasabi nila? Alam mo, ang depensa ng mga taong yan, tisod lang kayo. Hindi kami natitisod. Never. Kung natisod kami, hindi na kami sasamba, di ba? Lalo nga kaming sumigla nung makita namin ang katotohanan ito. At ngayon, ang pasalamat namin, hindi lang po twice a year, kundi every single day of our life. Yung pasalamat namin meron kaming dalang handog, every week of our life. Nagpapasalamat kami. Every Hindi, worship service. isipin mo, kapag Erning, niregaluhan mo ako ngayon. Di ba, binigyan mo ko regalo. Wala kang natanggap sa akin na anumang salita. Pagdating nung isang taon, Erning, salamat nga pala Nako, Naging nakaraan mo na lang 11 buwan. labing isang buwan na binigyan ka ng biyaya. Tapos ikaw 12 buwan, tsaka ka magpapasalamat. Nonsense. Sabi nga, yung mga ganyang uri ng pananampalataya, questionable. Kasi nga, hindi biblical Saan mo mababasa? Katapusan ng taon at mid ng taon, magpasalamat ka. Pakibasa. Ang mababasa natin, laging magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. O di ba? Yeah. Hindi mo Totoo mababasa, yun. mid-year pasalamat. Ano pa? Yung end of the year. Alam niyo ba, meron pa rin amoy iglesia hanggang ngayon, yung mga natiwalag na. Ganyan pa rin ang ginagawa. Oo, Nagpapasalamat sila. nagpapasalamat pa rin katulad din nung ginagawa sa iglesia. Yan, suporta sa inyo. Yung mga tiniwalag ninyong iba, ganyan din. Kinokopya rin kayo. Kunyari, hindi iba sila. Pero yan din. Meron din silang pasalamat Ha? Tuwing katapusan ng taon. So, yung pa rin ang isip. Ano na bago? Kapatid na Ernie. Pangalan lang. Sa Pangalan lang lahat. na bago Tapos yung pagbabago pa ng pangalan na ginawa, una, humiwalay ka sa hula, wala ka na. No, di ba? Hindi ka pwedeng humiwalay doon sa pasugo ng Diyos
sa mga huling araw. Kailangan magpatuloy doon. Kaya tayo, kapatid na Erning, pinagpapasalamat po ba natin yun? Aba, araw-araw, pinagpapasalamat natin. Ngayon, dahil dyan, ano ngayon ang ipinapayo ng Apostol Pablo sa mga Yahusyano? Next slide po, sa Tayo Pilipos. natin, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Ito, kabawalan, kapatid na Erning. Unawain natin mabuti yung sinasabi. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ano gagawin mo? Ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Nakita nyo, tuwing mananalangin, dapat may ano po? Pasasalamat. Bakit sa loob lang ng isang taon ka magpapasalamat? O 2 beses? Tuwing mananalangin ka, paano po ba tayo manalangin? Umaga, pagkagising, nananalangin, di ba? Bago kumain, bago umalis ng bahay, mananalangin. O bago ka kumain, mananalangin. O pagdating mo galing sa trabaho o sa eskwela, mananalangin. Bago ka matulog, mananalangin. O di ba? So, sa loob ng isang araw, ilang beses tayo nananalangin? Maraming beses. Maraming beses. So, sa loob ng isang araw, ganong karaming beses tayo nagpapasalamat? Tama. Yan lang po ang ilagay natin sa ating isip at puso. Ang pasalamat, pamalagyan. Sabi diyan, lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat, kahit tuwing mananalangin may pasalamat, kapag ginawa nyo ito, ano sabi? Bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y nasa Kristo Yahusha. Kapatid na Ernie, ang unang tanong natin, sa kalagayan natin ngayon, oh, sa kalagayan natin ngayon, binigyan ba tayo ng Diyos ng kapayapaan sa buhay? Ay, nako. Narito ang tunay na peace. Ang sarap ng pakiramdam. Sabi nga nung isa nating kasamang matandang iglesia rin. Di ba? Yung kasama nyo dyan. Abay, nagtataka ako eh. Pinanganak akong iglesia. Sabi niya, tumanda ako sa iglesia. May tungkulin ako sa iglesia. Bakit nung ako'y mawala? Nung tiniwalag nila ako, masaya pa ako. Ayan, oh. Meron ka Masaya. kasing kapayapaan. Di ba? Magkakaroon ka ng kapayapaan eh. Oh, siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y nasa Kristo Yahushua. Iningatan ng puso natin, iningatan ng isip natin, binigyan tayo ng katalinuhan para siya sa atin yung itinuro sa atin. At ngayon, tinatanggal natin yung mga mali na itinuro sa atin. Ano ang isa? Talaan. Tanggal na yan sa isipan ng isang Yahushua. Hindi kami takot doon sa talaan na yun. Ang talaan sa lupa, walang kabuluhan. Ang talaan ng Diyos sa aklat ng buhay, yon ang may kabuluhan. Di ba? Yan ang sa atin ngayon. Inalis tayo doon eh. Doon sa isip na yon. Tagapamalang pangkalahatan natin. Sino po, kapatid na Erning? Yahushua lang. Wala na iba. Yeah. Kaya payapa tayo doon. At ang kapayapaang ito, sabi, ay hindi kayang unawain ng tao. Hindi nila maunawa yan eh. Kapatid na Erning. Hindi nila maunawa yan eh. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Yung mabuting bagay, kaya tayo po, pinananalangin natin lahat ng tao. Pinananalangin po namin sa Iglesia ni Yahusha, lahat ng mga pinuno ng bansa. Pinananalangin po namin lahat ng mga nangunguna sa anumang relihiyon na sana'y matutunan nila ang kalooban ni Yahuwah. Tuloy natin. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo. Kaya nagagalit ba kayo sa amin, sabi ni Pablo, dahil nagsasabi kami ng totoo? Huwag naman, di ba? Kayo magalit. Eh, ang masama dyan, yung nagagalit sa atin, yung mga kamag-anak pa natin eh. Di ba? O isipin nyo, tinuruan kayo yung pinuno ninyo na itakwil kami. Isipin nyo yan. Tinakwil niyo yung kadugo nyo. Mga bagay na totoo, marangal. Yan, marangal. Kaya, kapatid na Erning, pati hanap buhay natin, marangal. Di ba? Yeah. Yung ating kinakain, marangal. Matuwid. O yan. Malinis. Yan, malinis. Malinis ang puso, malinis ang budhi.
maganda. Ayan, di ba? Maganda lahat ng bagay sa buhay natin eh. At kanais-nais, ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan ninyo. Kaya yung ating natutunan mula nang tayo mahiwalay dyan sa iglesia, yung organisasyon na yan, yung mula nung umalis, sabi nga, nung umalis na yung mga yan doon sa iglesyang talagang sa Diyos, yan ang siguro tamang sabihin natin eh. Nung umalis na yung maraming yan, na sumama na doon sa pinunong umalis na rin, doon sa iglesyang itinayo ng Panginoong Yahusha, doon sa movement na yun, nung umalis na yan, at sinundan na ng libo-libo o milyon-milyong mga tao, sabi nga eh, hindi kasi natuto. Nung umalis na yan, ano po nangyari sa atin kapag na-earning? Marami tayong natutunan na tinanggap natin mula sa Diyos, mula sa mga apostol, mula sa Panginoong Yahushua mismo. Sa salita at sa gawa at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Tingnan nyo ang ating gawain ngayon, kapatid na Ernie. Oh? Hindi tayo, una ito, aminin namin. At yan din ang ginagawa ng marami. Di ba? Meron pa kayo pa arterio 31, 31, ewan ko, buhay pa ba yan? Di ba? Sabi nga ng mga ministro, ano ba yung 31K? Ano? K31. Ha? Kasinungalingan, 31. Sabi ng mga ministro. Kasi kung ano sinusulat. Lakad. Yeah. Para lang may maisulat ka. Ha? Wala ka kasing kapayapaan eh. Di ba? Pag nahuli ka doon sa ulat na hinahanap nung ruler, nako, babawasan yung tinatanggap mo, mahihirapan ang pamilya mo. Yan ang pinagkakaroon ng umabuso eh. Mga abusado kasing tao. Di ba? Inabuso yung karapatan over sa iba. Kasi nga naging ruler, hindi naging leader. Oh, ano naman ang nangyari sa kanila? Oh, ayun. Sila mismo, sarili nilang sambahayan, kumulaps. Di ba? Nagiba. Bakit? Sabi ng Diyos, ba, mukhang yumayabang kayo. Ayan, nagiba. Di ba? Kaya, Masakit yung sinasabi natin, pero totoo po ito eh. Yan ang talagang nangyari. Oh, huwag yeah. kayo magdaramdam. Huwag kayo magagalit sa amin dahil nagsasabi kami ng totoo. Ulitin natin ang sinabi ni Apostol Pablo, no? Galacia 4:16. Naging kaaway na ba ninyo ako dahil sa sinasabi kong katotohanan? Inuulit lang namin po, naging kaaway niyo na ba kami dahil Yeah. sa pagsasabi namin ng katotohanan? But, Magsabi na rin kayo ng katotohanan, mga ministro. yeah. Kailangan manindigan kayo sa panig ng Diyos, hindi Yeah. doon sa panig ng taong nangangailangan din ng kaligtasan. Kaya Ngayon, panawagan natin ngayon, kapag Ernie, yung mga ministro, kayo, mga ministro kayo eh. Huwag na yung mga batang ministro, sabi nga ibang henerasyon na kayo. Pero yung mga ministro, kung buhay pa yung mga kasabayan natin, no? Yung manindigan na mga, kayo. yung mga immediate na kasunuran natin, mag-isip-isip kayo. Tingnan nyo mabuti. Doktrina, tingnan nyo. Ako, ang una kong tinanong sa sarili ko, kapag nung maghanap nung ika-100 taon nating anibersaryo, ba't nagkaganito? Nagising ka kagad eh. Ba't nagkaganito? Ito ba pangako ng Diyos sa gumawa ng tama? Ito ang palo ng Diyos sa nagsigawa ng mali. Yan eh. Hindi yan pagpapala ng Diyos. Kung yan ang naganap sa atin noong ika-100 taon ng anibersaryo, nagbilad tayo sa kahihiyan lahat eh. Di ba? Yung kinitingala nating sambahan yan nag-collapse eh. Ba't nag-collapse? May pagdaramdaman Diyos. Ano ang naging pagdaramdam niya? Yan ngayon. Sabi nga ipinaalam sa atin. Natutunan natin. Tinanggap natin yung natutunan yun. Ibinuhay natin ngayon. Kaya, ano deklarasyon po ng Iglesia ni Yahushua? Isa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Yahushua HaMashiach. O, di ba? Siya ang ibinigay ng Diyos Siya? dahil sa mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Yeah. Dahil diyan, ano ngayon ang ipinagagawa ng Panginoon Diyos sa mga Yahusyano sa sangkatauhan, in behalf ng sangkatauhan. Next slide po.
Unang Timoteo 2:1. Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ayan! Ipaabot nyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila nang may pasasalamat. Ayan na naman. Kaya ating ipinapanalangin ng lahat ng tao. O, hindi ho kami galit sa kung tinatalakay man natin ito, kapatid na Jeriel, sapagkat itong gusto ng Diyos na ipahayag. Yes. Di ba? Ngayon, tayo ay ipinapanalangin natin ang lahat po ng tao na ang ating ipinaabot sa Panginoon Diyos, ang tao ay sana'y makaunawa din eh. Di ba? Yeah. Sabi, abot nyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila, sa sangkatauhan, nang may pasasalamat. Kaya yan ang ating laging sinasabi. Laging may pasasalamat. Ama, awa mo po ang sangkatauhan. Kami nagpapasalamat sa iyo. Tulungan niyo po silang makarating din sana sila sa katotohanan. Bakit natin dapat ipanalangin ang lahat ng tao? 3:15, ito nakasulat. Ito, dapat na mangyari kasi na sila'y matawag din. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ng Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Ayan Ayun, na naman. pasasalamat. Tinawag tayo sa isang katawan eh. Yung hindi pa natatawag, ipanalangin natin. Gaano karami? Lahat ng tao sa mundo, ipanalangin natin. Di ba? Kaya yung Ngayon, katanungan, oh, nagpapasalamat ba kayo? Ayan no. Hindi ho kami nagpapasalamat lang. Mapagpasalamat kami na nagpasalamat. yan. Yeah. Kaya naging nung panahon ng Israel, kapatid na Jeriel, anong iniutos ng Panginoon Diyos sa kanila kapag dating sa kanilang pagsamba sa Panginoon Diyos? Ito, pakinggan po natin. Next slide. At ipahahayag ng langit ang kanyang katwiran, sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Yeah. Kaya tayo ay tuwing pagsamba, sa bawat sandali ng buhay natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos ng verbal. Di ba? Pero tuwing pagsamba, meron tayong dalang handog. Gaya ng Israel noon, sila po ay talagang may dalang handog sa kanilang haing pagpapasalamat Pag sa nagpapasalamat Panginoon. sila noon, kapatid na Erling, meron silang hain ng pasasalamat. Alam niyo po, Meron. sa panahon natin ngayon, nagagawa na ng isang Yahusian ang mga bagay na yan. Kahit wala sa pagtitipon. Yeah. Oo. Nakapag-aabuloy po ba kahit wala sa pagtitipon? Nakapag-ahandog ba? Aba, punta ka sa internet, i-click ng mouse mo, di ba? Yung sa ating website, ito po yung pasalamat ko sa iyo, Ama. Meron po ako tinanggap na biyaya, papasalamat. Hindi ko na po iintayin yung linggo. Magbibigay na ako ng pasalamat ko sa iyo. Habang nananalangin, sa lahat ng pagkakataon, individual, inudyukan ka ng Espiritu ng Diyos. Hindi ka inudyukan ng sino man tao na kailangan pang mayroong leksyong paghahanda. Di ba? Paghahanda saan? Oh, sa pasalamatan niya. Meron silang ganun, leksyong paghahanda sa pasalamat eh. Oo. Ano yung pinahahanda niyo? Yung bang tao o yung ihahandog nila? Yung pera, yung pera. Yun lang yun eh. Ayun. Yun ang pinaghahanda niyo. Pero sa iglesia ni Yahushua, kayo po magpapasya. Ako, nagpapasya ako kung paano ko gagawin yun. Di ba? Kayo din kapag narinig, di ba? Yun din Yeah. lang yung ginagawa. So, individual yan. Hindi po as a group, kundi individual. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng yung handog ko sa Diyos, ng pasalamat. Alam ko kung kailan ko ihandog yun. Alam ko rin ang patayan kung paano ko iipunin o kung paano ko ibubukod yung ihandog ko, paano ko ibibigay yung ihandog ko. Nakasulat na lahat yun, itinuro na sa akin eh. Hindi na ako kailangan pang pakolap-kolapin o paalalahanan pa ng ministro. Hindi na. Kapatid na Jeriel, ang Diyos ay siloso, ano? Siya lang Aha. dapat nating handugan ng pasasalamat eh. Pero Yeah. saan bumaling yung karamihan? Ito, next slide, pakibasa natin to, kapatid na Ito, Jeriel. pakinggan ninyo. Next slide. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Ayan na.
Kaya napuno ng kadiliman ng mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang. Sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may apat na paa, at mga hayop na nagsisigapang. Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan. Gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa isa't isa. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ng katotohanan tungkol sa Diyos. Ayan, totoo yan. Ha? Yung mga sinasabi ng mga ministro, kesyo, wala namang batayan. Hindi ba? Wala namang batayan. Kesyo nakausap daw nung kanilang leader ang anghel. Nagtatanong daw yung anghel na, teka muna, nakahanda na ba yung iglesyang yan? Aba, ang gagandang kwento. Meron pang kwento ng spaceship. Di ba? Kung meron lang akong spaceship, sasakay ko kayong lahat. May ganun kalaki yun. Kung milyon-milyon isasakay mo dun. Di ba? Pero yung mga tao, bilib na bilib dun. Yeah? Di ba? Pero tayo kakilala. Hangang-hanga sa dun. Wow, mayroon siya. Sarap. Kala mo masarap. Pero ngayong narinig mo na yung tama, hindi na masarap. Ba? Mukhang nadaya yata ako dun. Di ba? Ayan. Kahiya-hiyang bagay sa isa't isa. Pinagpalit nila sa kasinungalingan ng katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Sabi nga dyan, hindi huwag niya kami sumasamba sa larawan. Sabi nung mga iglesia, hindi kami yan. Hindi, kayo rin yan eh. Kasi pinagpalit na ninyo ang Diyos doon sa Diyos-Diyusan. May Diyos-Diyusan na kayo, hindi nyo pa alam eh. Ano yun? Lahat ng sabihin ng Diyos-Diyusan na yun, gagawin mo eh. O di ba? Lahat ng sabihin nun, gagawin mo. Salaysay ka naman. Magmakaawa ka, magmamakaawa ka naman. Ano ba pagkakaiba ninyo? Doon sa relihiyong kinagisnan ng mga Pilipino, na yan ang Iglesia Katolika. Oh, meron silang papa, meron kayo tagang pangkalatan. Yung papa nila, kahalili daw nino yun. Ha? Ni Pedro. Si Pedro daw unang papa. O yung inyo naman, si Santiago daw ang unang tagamalang pangkalahatan. O di pareho lang kayo. Di ba na ginagamit niyo pati yung mga patay na apostol para di umano ay sabihin niyo doon sa mga miyembro ninyo na di, merong tagapamalang pangkalahatan. Sabi naman ng Katoliko, di, merong unang papa. Sino? Si Pedro, unang papa. O yung iglesia naman ni Cristo, di, merong unang tagamalang pangkalahatan. Sino? Si Santiago. Paano siya naging tagamalang pangkalahatan? Ito, mababasa natin, no? Sabi ni Santiago, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Ang pasya ko ito. Huwag na nating gambala. Aba, nagpasya. Tagamalang pangkalahatan na. Doon sa pagtatalo. Pag binasa mo kapatid na Erning, doon sa ibang mga salin ng Biblia, my suggestion is this. My opinion is this. Yun ang sinabi ni, naging tagapamahalang pangkalahatan na. O saan mo mababasa? Na iniwan sa kanya ni Yahushua ang iglesia. Sige nga, pakibasa yan. Hindi mo mababasa. Wala sa Biblia. Unbiblical. Sino nung sabihing tagamalang pangkalahatan siya? Umuo naman tayo lahat. Di ba? Kaya ang nagbigay ng tungkulin na yan sa kanya, hindi yung members, hindi ang Diyos. Yun lang yan. Okay, bakit kaya hindi si Pedro ang kanilang kinilalang tagapamahala? Naunahan siguro sila. Naunahan na ng Katoliko, brother eh. Hindi mo na pwedeng agawin yun eh. Sabi, maggaya-gaya ka naman. Pero yung system na kanilang ginawa, it's the same. May Vatican, may Central. Di ba? Mayroong Swiss Guard, may scan. Yeah. May kumpisal, may salaysay. Di ba? Pareho lang kayo. Mayroong papa, mayroong kardinal, may tagapagasiwa ng distrito. Yun ang katumbas nyo. Ano pa? May mga kura paroko, may mga destinado kayo. Di ba? Merong seminarista, merong kayong ministerial students. Pareho lang eh. Ano ba pagkakaiba nyo? Meron silang yung kanilang papa, sinasamba nila yun eh. Hindi ba?
Sinasamba nila ang Pope eh. Ay yung tagapalang pangkalahatan nyo. Ina-idolize nyo eh. Lahat na sabihin nyo, susundin nyo. At saka Lahat. sa kanilang panalangin, kapatid na Jeriel, Yeah. pinaka-importanting tao. Yeah. Walang lugar si Nakalimutan nyo, Yahushua. tao ang Panginoong Yahusha eh. Yeah. Pero meron ng pinaka-importanting tao sa inyo ngayon. Sino? Yaang Pinakamamahal. Hindi, Kung sabi nila, manalangin siya, wala naman pinakamamahal dito si namin. Yahusha eh. Kaya wala dito si Yahusha doon. Eh, nasan ba siya? Nasa langit eh. Di ba? Ang tanong, kung nasa langit siya, buhay o hindi? Buhay. Buhay! Oh, eh ba't meron ng ibang mas mahalaga? BBIP pa tawag nyo. Very, very important person. Di ba? Yeah. Tinawag nyo ba ang Panginoong Yahusha na very, very important person? Very, very important man? No, you didn't even say that. Pero you said it to that leader. You tell your leader, you are a very, very important man. Isipin mo yan, sino ang Diyos hindi magseselos? Ang pinakamamahal ng Diyos, yung kanyang bugtong na anak. Kinukuha mo yung pwesto niya. O, hindi ka ba pagseselosan? Kaya nahagupit eh. Di ba? Kaya nahagupit. Yan ang unang tanong na pumasok sa isipan ng mga nag-iisip na ministro. Why did it happen? What did they do wrong? Ayan lang yan eh. Why did God allow that to happen to them? What did they do wrong? Yun ang dapat na question. Oh. Pero sa pagsasabi ba namin ito, kaya natin si Apostol Pablo, Kaaway niyo ba kami? kaaway niyo na ba kami dahil nagsasabi kami ng totoo? Hindi kami kaaway. Hindi niyo kami Kaya kaaway. diyan sa sinabi, kapatid na Jeriel, kahit alam nilang may Diyos, Mhm. alam nila, Alam nila. hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Kaya Yeah. doon sa kanilang tarpulin, ang nakasulat doon eh, maraming salamat kapatid na pangalan ng leader nila. Yeah. Hindi, wala akong nabasang maraming salamat sa pinakamamahal naming Panginoong Yahushua Kristo. Wala eh. O Panginoon Diyos. Hindi. Pangalan ng leader niya, hindi ba nahahalata tayo ng mga miyembro? Pambira naman Sabi kayo. nga po kapatid na Erning, nung isang iglesia, no? Sabi nung isang tao na meron na rin siyang puna. Why can't they see it? Why can't they see the big picture? Sumagot yung bisitang sanlibutan eh, oh, brother. Because why can't you see the big picture? Because you are in the picture. Sabi sa kanya. Ba, nagulat kami. Aba, oo nga, no. Hindi mo talaga makikita yung big picture. Kasama ka doon sa picture eh. Kasama ka doon Yeah. sa frame. Umalis ka dyan, tsaka mo tignan, makikita mo yung big picture. Ayan yan. Kaya, tanong nyo sa amin, nagpapasalamat ba kami? O ayan, may sagot na po kami. Biblikal ang aming pagpapasalamat na kasulat. Hindi ho twice a year. May handog din ba? Mayroon. Naghahandog din. Hindi kami makakalimot yan sa pagkatutos yan. Pero itinuwid ng Diyos. Anong layunin yan? Nang layunin yan, makalugod sa Kanya. Anong ikalulugod ng Diyos? Yung ang ating mga handog magamit sa kapurihan niya. Hindi sa pakinabang ng mga pinuno ng relihiyon. Eh, sa lahat halos ng reliyon, sa pakapakinabangan nila. Ang katwiran pa, kapatid na yan, dito sa Amerika, oh, yung nanlilisik ang matang leader na religion, Oh. biyaya sa amin to ng Diyos. Sabing gano'n, no? Nanlilisik ang mata, biyaya sa amin to ng Diyos. Kasi ministro niya kami. Nung biyaya. Sabi nga, sumobra naman yung biyaya sa'yo, may mansion ka na, may eroplano ka pa, may limousine ka pa, may driver ka pa, may security ka pa. Lahat ng ka pa nasa iyo eh. Kapal Kakaway-kaway ko pa. sabi niya. Sabi niya. Kaya kami po ng kapatid na Erning, maghahayag kami ng katotohanan ng aming naranasan. Hindi kami titigil. Bakit po? Sapagkat ang pasugo na sinimulan ng Diyos sa mga huling araw na ito, may bili ng Diyos na trabaho, kapatid na Erning eh. Dikdiking durog yung mga maling aral na yan. Ha? Yung mga nagsasamantala na yan, ay didikdikin namin yung doktrina. Kaya kami po, doktrina ang aming kini-question.
Ngayon, gustong yung pagkatao mo, hindi namin question yan. Yung doktrina ang itinuturo nyo, kami lang ang ligtas. O patunayan nyo. Ha? Patunayan nyo yan. Kayo lang ang ligtas. Pakibasa sa Biblia na ang maliligtas lang, Iglesia ni Cristo. Pakibasa. Hamon yan, pero hindi hamon ng away, ano? Ang ginagawa natin. Kasi yan ang tinuturo nyo, kayo lang maliligtas. Hindi patunayan nyo. O, kayo lang ang may karapatang mangaral. Patunayan nyo. Di ba? Sa Biblia kayo nakabatay. Walaan niyang butas ang inyong pananampalataya sapagkat di kahon. Nasa Biblia lahat. Oh, pakisagot yung Mateo 18:18. Pakisagot yung Mateo 28:18. Pakisagot din yung ba't nagkakaisa kayo sa pagboto. Oh, pakisagot niya lahat. Di ba? Samantalang ang kaisahan, nakasulat, isang pananampalataya, isang pag-asa. Saan mo makikita doon, kapatid na Erning, doon sa mga talata niya, isang pagboto. Meron ba? Basa sila ng ibang ng ibang yung paghatol, pagboto raw yun sa dictionary. Ha? Yung Dapat paghatol, magkaisa. pagboto? Wow. Sabi nga, Grabe. kung yun ay doktrina, o sige, may nabasa kayo. O itong kasunod na tanong, bakit hindi nyo pinapractice dito sa Amerika? Why? Kung doktrina. Yan. Kung doktrina yan, kahit saan. O, di ba? Kahit saan, practicein nyo yan. Ayan ang mga katanungan natin. Kaya yung nagtanong sa amin na miyembro ng Iglesia ni Cristo kung nagpapasalamat daw tayo. Opo. O nasagot na po namin kayo. Ano? Alam niyo kapag na-ending, yung mga nagtatanong sa atin, pagkatapos natin sagutin, pala din ng pasalamat sa atin. Salamat po, sinagot niyo. Yan. Di ba? Nagaganon sila. Yan. Kaya, Ngayon, bago tayo manalangin, kapatid na Jeriel, uulitin lang natin itong binasa nating pahayag ni Apostol Pablo sa Galacia 4:16. Ano? yeah. Naging kaaway na ba ninyo ako dahil sinasabi ko ang katotohanan? Yan ho ang aming ginagamit din na pangungusap ni Pablo ng kapatid na Jeriel. Yeah. Kaaway na ba ninyo kami dahil sa nagsasabi kami ng katotohanan? Yeah. Wag naman po. Ang Kaibigan pinakamaganda po nyo. kasing reaksyon ng mga Katoliko, Protestante, yung mga binabanggit natin ditong reliyon, sagutin niyo sa pamamagitan ng Biblia. So, kami po kasi, kini-question namin yung paraan ninyo yung pagkaunawa ninyo doon sa nakasulat eh. Sabi nga kapatid na Erning, kung ang inyong argumento o ang inyong doktrina ay nakabatay na talaga sa Biblia, pag tinanong mo ng tinanong yan, hindi magko-collapse. Hindi. Mag-hold. O mag-hold yan. Pero bakit ngayon ang mga doktrina ng Iglesia ni Cristo hindi makapag-hold? Nauwi na ngayon yung leader nyo. Huwag kayo makinig sa kanila. Bay, kung ako sasabihin ng gano'n, kapatid na Erning, lalo ako makikinig. Yeah. Yeah. Bakit? Ba't mo ako pagbabawalang makinig sa kanila? Kung impormasyon din yun di ba? Kaya yan po ang aming naipaglingkod sa inyo sa gabi ito. Pag kayong magdaramdam sa amin, kayo magagalit. Sabi nga wala po itong personalan. Pare-pareho tayo Isa lang ang tinanggap nating aral yung nasa Biblia Pero nagkaiba-iba lang tayo ng pagkaunawa. Ngayon, ano mas tamang pag-unawa? O di, tingnan ninyo. Kung mag-hold yung pagkaunawa nyo, di stay there. Kung hindi naman, at nakita nyong nagiba, get out. Yun lang yun. Bueno, kapatid na General, tayo po ay mananalangin muna. Sige po. Ama naming Yahuwah, maraming salamat sa iyo sapagkat patuloy kang pumupukaw ng damdamin ng mga nakikinig. Salamat po ng marami, Ama. Lagi ka naming pasasalamatan sa araw-araw ng aming buhay sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay, ng mga pangangailangan, at higit sa lahat, Ama, ng pananampalatayang nakabatay sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami, Ama, na patuloy kaming magpahayag ng iyong katotohanan. Opo. Hindi po kami nang aakit ng taong makipag-away sa amin, kundi nais naming makarating sa kanilang ipinakita mo sa amin. Opo. Isa Ama, marami rin kaming pagkukulang sapagkat nadadala kami ng silakbo ng aming damdamin kapag kami nagsasalita. Pero layunin po namin na ipahayag ang iyong kalooban.
likhaan mo po kami ng bibig na magsasalita ng mabuting bagay. Hindi makapananakit ng damdamin ng kahit sino pa man. Tulungan mo sana kami, Ama, na maging karapat-dapat ang aming mga bibig sa pagsambitla ng iyong mga kalooban para mga taong nakikinig magkaroon ng interes at pakinggang mapinam ang iyong mga sinasabi sa kanila. Amen. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga pagkakasala. Opo. Pinananalangin namin ang lahat ng tao sa mundo, lahat ng mga pinuno ng mga bansa. Opo. Magkaroon pa po sana ng kapayapaan. Kung mayroon pa kaming maraming pagkakataon na maipahayag ang iyong kalooban, maipakilala ka namin sa sangkatauhan. Amen. Ama, sa aming pag-iiwahiwalay, pakiingatan kami. Pakibasbasan mo mga taga-subaybay ng programang ito. Pagkaloob mo sa amin ang iyong mga biyaya at pagpapala sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Okay po, kapatid Erning, good night. Good night po Good sa night inyong po. lahat dyan. From here sa West Coast and from At the saka East sa East Coast, Coast. good night. See you Good next night week. po.